So what's up sa inyo mga idol? So nagbabalik ulit tayo dito sa Kabal topic natin. So bago nga palang lahat ay like nyo muna yung video natin at kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka muna. At i-share nyo na din yung video natin sa mga tropa nyo or sa mga page sa Facebook. Okay, so yung anong pala natin ngayon, yung pag-uusapan natin ngayon guys. Kasi marami nang nagtatanong doon sa comment section natin. Sa lahat siguro ng video tinatanong to. So bakit nga ba mahina yung character nyo? Okay, so sasabihin ko dito lahat ng rason kung bakit at kung paano natin masusolusyonan yon kahit free to play tayo. Okay, so para to sa mga applicable to sa mga beginner, sa mga talaga baguhan dito sa Kabal or kahit sa mga datihan na. Okay, so tatalakayin natin lahat, so medyo hahaba yung video natin ngayon. Okay, so isa-isay natin. So lahat siguro sasabihin ko dito kung ano-ano yung mga magpapataas sa AP or meron kasing mga matataas yung AP guys, pero matataas nga yung AP pero kapag nag-hit ka naman sa mga kalaban is napakahina ng damage. So ngayon pag-uusapan talaga natin to. Okay, so umpisa muna natin to sa mga basic kung bakit mababa yung AP nyo at saka DP. Hindi lang sa AP to so konektado rin to sa DP. So umpisa muna natin. Ito talaga yung nakikita kong unang-unang ito yung kauna-unahang magpapataas ng AP natin or magbo-boost pataas. Okay, so yung collection. Okay, so ano bang meron sa collection? Bakit nga ba nagpo-focus yung iba dito kaysa sa mga items? Okay, so ipapakita ko sa inyo yung mga kakaunti lang kung bakit mas nagbo-boost yung damage nyo. So unang-una dito guys, yung mga basic lang, yung attack rate, all attack up. So ayan, mababasa nyo naman. Kasi kapag pinagsama-sama yan guys, nako grabe yung yung AP mo magbo-boost talaga, at hindi lang doon sa AP. So ramdam mo talaga yun sa damage mo. Kasi pinagsama yan, all attack up, tapos attack rate. Attack rate kasi pang lang yan anti-blocking. Okay, so maliban dun guys, mga penetration, basta konektado sa damage. Ayan, kasi ito lang naman yung mga konektado sa sa mga damage. Pati na rin yung mga basic, mga STR, Dex, yung int. So kasama na rin yan. So ayan, makikita nyo naman dito, ang dami kong all attack up. At saka meron parang penetration, accuracy. So kapag pinagsama-sama yan guys, grabe yung boost sa AP nyo. Hindi lang sa AP kasi meron rin ditong mga defense. So hindi lang to nagpo-focus sa AP. So kukunat rin kayo dito. So wag nyo talagang papabayaan yung collection nyo. So kung may basura kayo, tapon nyo dito. Ayan, kasi umiilaw naman yan kung meron kayong item. Umiilaw yan. Katulad na ito. Ayan. Yan, umiilaw. So, ibig sabihin yan, meron kayong item sa inventory nyo na pwede nyo itapon dito. So, wag kayong manghinayang. Kasi yung iba iniisip, ibenta ko na lang to kasi wala akong ALS, or kahit may ALS naman kayo, binibenta nyo pa rin. So, para sa akin, kahit free to play tayo, kailangan pa rin natin unti-untiin na tumaas or umangat yung karakter natin. So kaya mag-focus rin kayo sa collection, wag nyo papabayaan. Okay, kasi marami namang nabibiling murang item dyan na pwede nyo ilagay dito para matapos nyo pa unti-unti. Okay, so maliban dun guys, so ano pa ba yung mga pwede nating pagkunan ng mataas na AP at DP? So yung pangalawa dito guys is yung rune. Okay? Yung rune. So bakit nga ba magbo-boost ng malaki dito yung natin, AP at saka DP? Syempre nandito kasi yung mga matataas na uri ng mga stats katulad ng CDI, MCR or Max Critical Rate, tapos SSA or MSA. So yung pangalan nun is Sword Skill Amp at saka Magic Skill Amp. Depende sa class nyo. Kung Magic kayo is Magic Skill Amp yung ilalagay. Pero kapag Sword type, Sword Skill Amp syempre. So accuracy, penetration, ano pa ba? So marami kasi, mga ignore
reduce damage. So kapag mga ignore kasi, yung mga ini-ignore yung mga armor ng kalaban, automatic sa AP yun mapupunta guys, sa AP mo. Okay, so pampalambot kasi yun ng mga armor ng depensa ng kalaban. So ayun. So ito yung pangalawa natin. So kung napuno nyo na yan, pwede nyo namang i-extend yan. Kaso mahal nga lang yung rune slot extender. Mahal lang. Ewan ko kung magkano na ngayon. Nasa 300M kasi dati. Ewan ko kung magkano na ngayon. So check nyo na lang sa auction. So ayan. Ito yung pangalawa. So yung pangatlo guys, na makapagpataas sa AP natin, yung mga basic, yung pet. Okay? So bakit nga ba yung pet? Kasi makukuha natin dito yung mga basic stats. Katulad ng critical rate, penetration, yung all attack up, ano pa? So add damage. So nandito na lahat guys. Mga resistance, sa mga DP naman to, yung mga resist. So DP yung mabuboost. Okay? So ayan, makukuha nyo yan. So, kailangan yung bumili ng pet. So, unang-una pa lang talaga kapag naglalaro kayo dito, uunahin nyo yung pet. So, bakit pet nga ba yung uunahin nyo? Kesa sa mga armor or weapon. Kasi party dungeon naman tayo eh. So, hindi natin kailangan magpakunat masyado or magpataas muna masyado ng AP. Kasi, unahin natin yung pet kasi dito natin kukunin yung CRI, MCR, at saka mga penetration. So dito natin kukunin yun guys. Kaya kailangan mapa-level up natin yon. So kumbaga habang low level pa tayo hanggang sa tumaas yung level natin, nagle-level up din yung pet natin. So meron ring shortcut na pagpapa-level up dito. So gagastos lang kayo ng ALS. So sa separate na video meron ako nun. Okay, so check nyo na lang. So ayun, ito yung susunod natin, yung pet. So ano pa ba yung mga possible na pwedeng makadagdag sa AP natin? So yung susunod natin is yung stats, yung character stats. So marami kasing player dito or mga baguhan lagi sa YouTube channel natin. So nababasa ko naman lagi na mga bago talaga. So ayun, so kailangan nyo talaga ng proper na way na paglalagay ng stats kasi importante to or malaki yung ambag na ito. Okay? Napakalaki. So depende sa yan, sa character class. Siguro ilalagay ko na lang sa description yung lahat ng class, yung mga normal stats talaga. Okay, para may idea kayo or hindi kayo malito. Kasi yung iba, kahit warrior, nilalagay agad lahat sa ent. So, ayun, naging magic type. So, ayun. So, iba-iba kasi yung bawat character. So, ilalagay ko na lang sa description. So, ano pa ba? So, yung merit kasi guys, okay? So, itong merit, akala nila nagagamit to. So, hindi nyo to magagamit unless nasa war kayo. Okay? May nakalagay naman dito na kailangan sa war to. Ayan, dito. Dito ba yun? Kalimutan ko. Hindi mapindot. Asan ba yun? Dito yata. Kalimutan ko saan makikita guys na kailangan nasa war. Okay, so hindi dito nakalagay. Kalimutan ko. Dito pala sa baba. Ayun. Dito pala sa baba. Ayun. Ayun nabasa naman natin kung saan siya mag-e-effect. So sa M-War at saka sa dungeon. So gumagana to sa kaya pansinin nyo kapag parang humihina kayo kapag nandito kayo sa mga normal maps, wala kayo sa dungeon or wala kayo sa war. Kasi kapag nasa war kayo guys, dito na umi-epekto yung merit. Okay, yung mga passive natin dito, ayan. So mas tataas talaga yung AP nyo kapag mataas na yung nyo. So hindi naman ganong applicable to or hindi naman ganong kailangan fokusan to kung hindi naman kayo masyado sa war or yung mga goal nyo lang is makapag-dungeon ng maayos. So hindi naman masyadong kumbaga hindi big deal. Okay, so ano pa yon? So yung iba kasi guys, yung makukuha nyo yung mataas na AP or magbo-boost talaga yung AP nyo at saka DP is sa Overlord. Okay, dito sa sa OVL stats. So pansinin nyo yung stats dito. May karagdagan mga stats yan.
So meron tayong makukuha mga stats. Hindi lang sa sa AP at saka sa DP. Kapag OVL 100 na kayo or max out na kayo, makukuha nyo tong lahat. Ayan. So napakalaking tulong nito para sa AP at DP natin. So kailangan din natin magpa-level. So hindi tayo mag-focus sa kumbaga sa dungeon lang. Syempre, magbigay kayo ng oras nyo sa pagpapa-level up. So hindi lang lahat dito. Hindi lang magpo-focus kayo sa dungeon. Syempre, iibahin nyo yung oras ng pagpapa-level nyo sa pagda-dungeon nyo. Halimbawa, nakapag daily dungeon na kayo, so doon nyo na lang ibigay yung extra time nyo sa pagpapa-level up. Or mag-AFK sa mga dungeon map. I mean, sa normal map pala. Normal map. Dito sa Seni kung level 190 or dito naman sa Arcane Trace kapag 180 and above. So, yun. So, ano pa yung mga dito talaga guys, dito natataas yung ng sobra yung AP at DP nyo. Okay, so unang-una sa weapon. Okay, so kapag usapang item kasi guys, unang-una talaga dyan na magbo-boost yung natin, yung AP is sa weapon. Pero hindi pa yan mas mamamaximize. Mamamaximize lang natin tong weapon na to kapag maganda na yung stats natin. Halimbawa, mataas na yung amp natin or CDI, yung critical damage. So, dun yung ma-maximize yung weapon. Halimbawa, inalis natin to. Ayan yung dagdag sa atin, pansinin nyo. 5,900 yung AP na nadagdag or nabawas. Kasi kapag inalis mo yan, halimbawa, wala ka ng set. Ayan, tignan nyo, pansinin nyo yung ilan lang yung dagdag. So, 3,900 AP lang yung dagdag. So, dito nyo talaga malalaman kung bakit kailangan lahat i-upgrade or maghanap ng set. Kasi kailangan yan sa karagdagan na AP, natin, stats para mas mag-boost up. Okay, so, halimbawa, nilagyan ko pa to ng SSA, yung yung armor at saka gloves. So, mas tataas pa ng todo yung weapon natin or yung AP na binibigay ng weapon natin. So, hindi lang to sa weapon guys So, as in sa lahat talaga, sa lahat. Dito sa bracelet, earrings, so amulet, dun talaga. Yung may mga chaos upgrade. So, dun talaga mas magbo-boost yung nyo. Kumbaga yung AP at DP nyo. So, mapapansin nyo yan guys kapag nakabili na kayo ng mga ganyang accessories. Okay? So, dun kasi natin kukunin yung mga natin yung AP talaga. Kumbaga yung tinuro ko sa inyo kanina, yung nabatawag dito, yung runes, collections. Kumbaga nakakatulong siya para mas mag-boost up pa yung AP at saka DP natin. So, lahat talaga sila konektado guys. Pero mas magandang unahin yung mga basic, 'di ba? Yung mga runes, collection, yun talaga yung mga basic. So, kumbaga hindi naman natin kailangan madaliin agad yung mga armors natin at saka weapon. So, yung pag-upgrade kasi guys, halimbawa mag-iipon kayo, isa-isa lang. Halimbawa, may plano kang bilhin. So, halimbawa, isipin na lang natin na suit yung bibilhin nyo. Or yung damit natin, bibilhin natin. So, pag-iipunan nyo muna yun. Huwag kayo magmamadali. Halimbawa, baka nakakita kayo ng gloves na lang, kumbaga dalawa yung gusto mong bilhin. So, wag ganun. Kailangan nakapokus ka muna sa isang item bago ka mag-jump sa susunod na item. Okay? So, ayun. So, maliban dun guys, eto pang force swing. So, bakit nga ba malaki yung tulong neto? So, kasi kapag naka-max out to guys, so, naka-rare level na to. Halimbawa, umabot na tayo ng level 200 na wings, which is rare na yung tawag doon. Rare wings. So, yung mapapansin nyo dito, yung all attack up guys is 200 plus 200. So, napakalaking dagdag nun sa AP. Mas magbo-boost up pa yung stats mo. Pati, hindi lang sa AP kasi merong HP dito at saka defense. So, plus rin yun, 200 HP plus 200 defense. So, napakalaking tulong nun guys. Hindi nyo lang yan mapapansin kapag mahina pa yung stats nyo. Kasi mapapansin mo yan kapag kompleto ka na. Kompleto ka ng accessories, ganun. Mga set at saka weapon. So, iisa-isayin nyo lang kasi yun guys.
Hindi nyo kailangan biglain. Kaya nga yung previous video natin is tinuro ko doon yung mga maling gawain ng mga free-to-play. So, di ba nabanggit ko doon kung bakit kailangan natin mag-wind heal. Dahil nga dito sa fourth swing natin, kailangan natin mapa-level up yun. Kasi kapag hindi kayo nag-wind heal at saka nag-expire na yung ano natin, yung ayuda, ayan, papaitan natin itong mga free lang na accessories. So, wala rin. Kumbaga, walang mapupuntahan yung free accessories nyo kung hindi nyo ma-maximize yung mga gawain talaga dito sa Kabal. Kasi kailangan yung paglaanan ng oras to eh. Hindi lang to yung mag-open ka ng Kabal is halimbawa nakapag-open ka ng Kabal Mobile tapos sumilip ka lang halos 1 hour ka lang mga 2 dungeon umaayaw ka na at saka lilipat ka ulit sa ibang dungeon. Nagsasawa ka agad. So yun yung mga pangit na gawain dito sa Kabal. So ayun. So dito lang muna yung video natin guys at sana nakatulong yung video natin para sa mga pag-angat ng karakter nyo. So, wag nyo kalimutan i-like yung video natin at saka mag-comment kayo kung ano yung mga gusto nyong i-request sa content natin.